Taong 2014, sa lungsod ng Mandaluyong, nagsimula ang isang kwentong puno ng pag-asa, pag-ibig at trahedyang di inaasahan. Isang babaeng umasa na magbabago ang kanyang kapalaran, si Kimberly Coloma, 24 na taong gulang. Lumaki siya sa Malate, Maynila, anak ng isang tindera sa palengke at ng isang amang namamasada ng tricycle. Bata pa lamang, batid na niya ang hirap ng buhay, kaya't maaga siyang natutong magbanat ng buto at magdiskarte upang matulungan ang pamilya. Pagkatapos ng high school, hindi na siya nakapagpatuloy sa kolehiyo. Para kay Kim, hindi kailangan ng diploma para umasenso. Basta marunong kang kumapit at magpursigi. Kaya't nag-apply siya bilang waitress sa isang bar sa Makati, isang mundong malayo sa kanyang nakasanayan. Doon niya natutunan kung paano gamitin ang kanyang ganda at karisma para makuha ang loob ng mga tao. Marami ang naaaliw sa kanya at dahil dito, madalas siyang nabibigyan ng malalaking tip. Ngunit sa gitna ng ingay, ilaw at alak ng bar, nakilala niya ang lalaking magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Esteban Cabral, 48 taong gulang, isang kilalang negosyante. Mula sa pagiging suki, nauwi sa isang lihim na relasyon. Ibinigay ni Esteban kay Kim ang lahat. Isang apartment, sasakyan at buwan ng allowance. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay, alam ni Kim na ang ugnayan nila ay nakatali lamang sa pera, hindi sa pagmamahal. Pagsapit ng 2016, nagsimula siyang mabagot sa paulit-ulit na buhay. Hanggang makilala niya si Romel Bernabe, isang 27 anyos na personal trainer sa Quezon City. Masayahin, maalaga at tila nagbibigay ng atensyong matagal nang hinahanap ni Kim. Hindi nagtagal, nauwi ito sa isang lihim na relasyon. Ngunit lingid sa kanya, may matagal nang kasintahan si Romel sa Bulacan. Habang lumalalim ang ugnayan nila, nagsimula ring humingi ng pera si Romel. Unay maliit, hanggang sa lumaki ng lumaki. Dahil sa sobrang pagkahulog ng loob, ibinibigay ni Kim ang lahat gamit ang pera ni Esteban. Sa loob ng 2 taon, 5 milyong piso ang nawala sa mga account ng negosyante. Nang mabunyag na ikakasal si Romel sa ibang babae, gumuho ang mundo ni Kim. Kasabay nito, natuklasan din ni Esteban ang pagkawala ng malaking halaga. Hinarap niya si Kim at binigyan ng isang buwang palugit para ibalik ang pera. Kung hindi, kakasuhan siya. Ngunit naglaho na si Romel at tuluyang hindi na sumagot sa mga tawag ni Kim. Sa gitna ng depression at takot, pinuntahan ni Kim si Romel sa Bulacan upang makiusap. Ngunit nabigo. Ilang linggo ang lumipas, Setyembre 2018, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang kotse sa Pasig. May tama ng bala sa ulo. Sa investigasyon, lumabas na si Romel Bernabe ang huling taong kasama niya. Bago pa man maaresto, napatay din si Romel ng isang armadong grupo sa Bulacan. Hanggang sa isa sa mga gunman ang umamin, inutusan daw sila ni Esteban Cabral, kapalit ng malaking halaga. Pebrero 2019, inaresto si Esteban bilang mastermind sa pagpatay. Tuluyang nahubaran ng dangalang negosyante at sinintensyahan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Para sa mga magulang ni Kim, nanatiling tanong kung saan sila nagkulang. Ang anak nilang minsang puno ng pangarap na uwi sa trahedyang hindi inaasahan. Isang kwento ng pag-ibig, kasinungalingan at kapalit na kapahamakan. Isang paalala na sa mundong ginagalawan ng lihim at kasakiman. Ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan ay kadalasang nagtatapos sa trahedya.